Biblia, Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. He's my Savior, my Redeemer. How He loves me, how I love Him. He is risen. Sino naman po magandang hapon at magandang panahalian sa lahat po natin po mga taga-subaybay. Isang mapagpalang Lunes po sa bawat isa po sa atin. Kayo po ay nakatuning ngayon sa Cool Radio, DWEN 100.5 FM. At ito po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. At ako po niyong lingkod, si Brother Jun Layusa. Kasama ko po sa paglilingkod na ito ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga Magandang kapatid. hapon din po. And pray po muna tayo kapatid na Sam bago tayo mag-start. Sige po, manalangin po tayo. Samahan niyo po kami sa maikling pananalangin. Ama naming dakila sa lahat, ikaw na milalang ng langit at ng lupa, na walang katulad o Diyos. Salamat po Ama na muli pinagkaloob sa amin o Diyos itong pagkakataon na ito, na ganapin namin o Diyos ang aming mga tungkulin bilang iyong mga lingkod o Diyos. Kaya nga po Ama, sa oras ito, humingi kami ng karunungang sapat upang ang mamutawi sa aming mga labi o Diyos ay ang nabubuhat lamang sa inyong mga banal na kalooban. Tulungan mo po kami Ama na maipahayag sa paraang maunawaan ng mga taong nakikinig sa oras ito Diyos. Tulungan mo po kami Ama na ikaw lamang ang aming maluluwalhati at hindi ang mga sariling kalooban namin o Diyos. Kaya nga po Ama, nagpapasalamat kami sa impilang ito na siyang patuloy mong ginagamit o Diyos upang patuloy na dumaloy ang inyong mga banal na salita. Salamat po Ama na sa pamamagitan po Ama ng isang upo namin dito ay marami po o Diyos ang nakikinabang sa inyong mga salitang ito. At muli Ama, sa oras na ito, hinihiling namin na pukawin mo po o Diyos ang puso at isipan ng mga tao o Diyos na naghahanap ng kalingam mo o tunay na anong kaligtasan na nagbubuhat lamang sa iyo, Diyos. Kaya nga po, Ama, sa oras ito, ano man po ang aming pag-aaralan, ikaw nawa po, Diyos, ang manguna sa amin at gabayan mo kami sa lahat ng aming mga gagawin at sasalitain. Salamat po, Ama, at ang lahat ng mga papuri at salamat ay aming itinataas sa iyo, Ama, sa pamamagitan lamang po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, patuloy pa rin natin tinatalakay yung tungkol po sa kasalanan. Ano po? Ang layunin natin dito ay para maipakilala sa lahat po ng ating po mga tagapakinig at sa lahat po ng mga interesado kung ano ang nagagawa sa atin ng kasalanan. Ano ang katotohanan ng kasalanan. Ito po isang seryosong pag-aaral sapagkat ang kasalanan ang halos bumabalot na sa mundong ito. Opo. Ano po? So yun ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan po ng pagtalima sa kanya po mga utos. No? Kasama na dyan yung tinatawag na bautismo. So sa simpleng pamamaraan, sa simpleng pagsasalita ng kahulugan ng salitang kasalanan, ang ibig pong sabihin ng kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. So ang isang kasalanan, madidetermina siya kung mayroong kautusan. So nagkakasala isang tao dahil sa kautusan. Since ang Diyos ay nag-utos, kaya doon tayo nagkakasala. Opo. Sa kanyang literal pang sa figurang salita pa rin, ang kahulugan ng kasalanan ay para kang nagtutudla na hindi ka tumama. No, sa English ay you miss the mark. No, yung pang ibig sabihin ng kasalanan. So ang mga naging resulta ng kasalanan ayon sa Biblia, sa pag-aaral natin noong nakaraan, ito po ay nagpapahiwalay sa atin sa harapan ng Diyos. Opo. Bukod pa ron, binibihag tayo ng kasalanan. And hindi natin matatakasan ng kasalanan. Kasi bakit? Yan po ay laging may bayad. No? Ano man ang magawa natin mga pagkakasala, nandun yung bayarin natin sa tinatawag na kasalanan na yan. At ang pinakamahirap, nung pagtatapos natin noong Friday, ay ang kasalanan kapag ka nabihag ka, para kang nakabilanggo sa bilanggo ang walang rehas. Walang rehas. No, yun po yung kanyang description. Kaya kung mapapansin po ninyo, pag ang isang tao nalulong sa kasalanan, hindi siya makatakas doon sa kasalanan na yun. Tapos parang ano lang siya, parang tako, tapos parang yung, sabi nga, yung lupa na nilalakad, parang ano lang,
limitado lang. Oo. Hindi siya masyadong makagala kung Oo, saan. nandun sa kanya yung kasalanan eh. Bihag na bihag siya ng kasalanan. Mm. So kaya nakikita natin, isa sa mga sabihin nating bihag ng kasalanan, yung pong mabisyo, di ba? Opo. Kapag ka nasa bisyo ka, bihag ka ng kasalanan, para bagang hindi ka mabuhay kung wala yun. Oo. Nagiging masaya kapag ginagawa Oo, nagiging masaya kapag ginagawa mo yung kasalanan na yun. Pero yun nga, sinasabi ng Diyos na kasalanan, alam natin, hindi yan magdadala sa atin ng sa mabuti. Ngayon, bilang isang tao, alam naman natin kung nagkakasala tayo o hindi eh. Kasi automatic yun. Mm. Bakit automatic yun? Iyan yung kasalanan ni Eva at Adan eh. 'Di ba? Ano ang kinain nila na bunga ng prutas? Pagkakilala ng tama at mali, ng masama at mabuti. Kaya tayong mga tao, marunong tayong kumilala ng masama at mabuti. Opo. Hindi natin pwede itagyan, hindi ko alam eh. Innocent. Palusot mo lang yun. Pero sa totoo lang, bilang tao, alam natin kung ano ang tama at ang Mali. mali, no? Yung mabuti at saka yung masama. So meron lang tayo minsan mga katuwiran sa ating sarili na pilit natin itong justify para maging tama. Mm. Pero ito na nga, no? Ang gusto kasi ng Diyos para sa atin, yung tunay na pagsuko sa Kanya, yung hindi tayo magmarunong sa Kanya. Mm. Actually, last Sunday pa, no? Ewan ko kung nanonood si Sir, ano po. Hindi ko alam kung nanonood siya. Pero talagang matindi itong Sir na ito. Dahil siya po ay nagtapos ng Apologetic and Theology. No? Talagang matindi po ito. No? Doctorate and professor. Ang problema kasi, doon sa aming pagpapalitan ng kuro-kuro tungkol sa bagay na yun, hindi niya naipakita yung kanyang pagiging professor. No? Parang lumabas, parang walang pinag-aralan yung kanyang mga teksto sa atin. Kasi bakit? Puro kapaitan at puro galit yung kanyang text. Hindi niya matanggap na straight yung Bible pagka nagsasalita. So kahit na nung talino mo, di ba? Kaya sabi ko nung Friday, di ba? Kahit nagaano ka pa katalino, pag hindi mo nasunod yung sinasabi ng Biblia, mangmang ka sa harapan ng Diyos. Opo. Nakasulat naman yun. Nakasulat yan eh. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Pag minali mo yan, at meron kang sariling kaisipan tungkol dyan, wala akong magagawa sa iyo. Mm. Kaya nga, di ba, binasa naman natin nung Friday. Maring napakinggan. Napakinggan pala niya kasi sabi niya, pumunta daw siya sa YouTube natin at pinanood niya yung ano. Sabi ko, thank you. Pinanood mo pala lahat eh. And yun nga, nag-comment siya tungkol doon sa mga bagay na yan. Pero talagang tinututulan niya ang sinasabi po ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Na yun ay para lang sa kanila noong unang panahon at wala na sa panahon natin ngayon. Ano po. Pero ito na alam nyo, kasalanan, kaya ko nabanggit yun kasi kasalanan din po yun eh. Yung magmarunong tayo sa harapan ng Diyos. Binasa natin noong nakaraang ang mga araw, no, nakaraang sa linggo. Si kapatid na Pablo, bagamat siya abogado, tinapon niya yun. Yeah. Isa lang inalam niya, yung Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Yun yung inalam niya. Nagpakamangmang siya sa ibang bagay. Tanging Ebanghelyo ni Kristo ang kanyang pinangaral. Ngayon, siyempre, kung mayroong pagkakasala, way back sa Hardin ng Eden, ano ang dahilan kung bakit nagkasala si Eva at Adan? Dahil may tumukso. May tumukso. Isa na naman si Satanas yan eh. Tignan niyo, 1 Peter 5 verse 8. Itong talata na ito ng Biblia, sabihin na natin, parang passive lang ito sa iba eh. Kala siguro nila hindi seryoso ito. Kala natin hindi ito totoo. Pero totoo po ito eh. Sabi diyan sa 1 Peter 5 verse 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga Unang Pedro kapatid, 5 talatang 8. Okay. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sa mga tuwid, ang isa sa mga dahilan ng pagkakasala, walang iba kundi si Satanas. Lagi siya naghahanap ng masisila niya. And kung hindi natin ito siseryosohin, may mga maliliit na bagay na akala natin, okay lang. Parang baliwala lang. Pero kung titingnan mong maigi, lalang ng diablo. No? In example nga natin nung nakaraan, di ba? Bakit itong bata na ito pagka laruan, sigla-sigla? Pagka magpapaawit, inaantok na. Di ba? Doon sa mga nakakaranas, pagka Sabado, lagi may away, lagi may pampahina ng pananampalataya.
para pagdating ng linggo, tama rin ka magsamba. Kala natin mga baliwala lang yan, pero lalang ng dyablo yan. Minsan nga po, Brad, sa time ng pagsamba, di ba, minsan inaantok tayo, hindi natin mapigilan yung sarili natin. Oo. Pero pagkatapos naman nung pagsamba, Pagkatapos, wala na. wala na yung antok. Teka, bakit parang gano'n? Ang sigla. Iba. Yan yung sinasabi natin, maliliit na bagay, pero alam natin, merong may kagagawan yan. Oo no? nga Na po. talagang, andyan palagi siya humahanap ng masisila po niya. At syempre, alam natin na sa paraan na ito ng Diyos para sa atin. Binibigay sa atin ng Diyos yung pagkakataon na makilala natin kung anong tama at mali. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na yun. No? Ito yung kapasidad ng tao na makilala niya ang tama at mali. Ngayon, kung alam niya ang tama at mali, alam din niya na mayroong dyablo. Alam niya na mayroong parang leon na laging umuungan. Ang punto de vista dito ni kapatid na Pedro, kasi sa panahon natin ngayon, medyo parang mahirapan ka maintindihan to eh. Kasi wala nang leon na gumagala ngayon eh. Mga aso na yung nangangagat ngayon. Noong panahon nila, talaga pong may mga leon. No, na talagang gumagala at talagang pagkagutom kasi ang leon, no, hindi siya natatakot sa tao talaga pagkagutom yan. Meron ako napanood na pelikulang ganyan. Sa Africa yun, yung ginagawa nila yung release ng tren. Pinapatay sila ng leon gabi-gabi. Kinakain sila dahil gutom yung mga leon nung time na yun. So, ganun talaga, no? Ang leon, gumagala yan, tumahanap ng masisila niya. No, ganun din po sa Satanas. Kaya pagka hindi tayo nag-ingat, madadali tayo at madadali. No? Kasi totoo yan eh. Sa paraan ng lalo na sa pagsamba natin, no, lalo na yung mga bagong Kristiyano, nako, paborito yan. Kasi bakit? Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, the same po yung nangyari sa kanya. No, after na siya mabaptize, anong sumunod? Tinukso po siya ng dyablo. Matthew chapter 3, Matthew chapter 4, chapter 3, binautismuhan si Jesus Christ ni Juan Bautista. After na siya mabaptize, tinukso po siya ng dyablo. Kaya lalong-lalo na sa mga bagong bautismo natin, ingat po tayo. Kasi lapitin po tayo ng tukso. No, kasi gusto ni Satanas ibalik ka uli eh. Dahil alam mo, pagka bagong bautismo, malambot pa yan eh. Malambot pa, hindi pa matigas yan. Kaya madali pang hugutin yan. No, kaya magpakatatag tayo dahil sa lalang ng dyablo, palagi doon tayo nadadali. Alam nyo mga kapatid, sabi ko, di ba minsan nabanggit ko na dito yan, magbanggit nga kayo ng kasalanan na hindi masarap. Lahat ng kasalanan. Lahat po. Totoo yan, Brad Sam. Lahat ng kasalanan masarap. Gustong-gusto yan ng ating laman. Eh. Oo, gustong-gusto ng ating laman yan. Totoo ka dyan, kapatid na Jason. Tignan nyo sa Santiago. Santiago 1, talatang 15. Paano nagmumula ang kasalanan sa isang tao? Pagka nadadala siya ng laman niya. Di ba? 1, talatang 15. Opo, kapatid. Pero umpisan mo dito, kapatid, sa 13. Huwag sabihin ng sino man pagka siya tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. So sabi dito, mismo si kapatid na Santiago, sabi diyan, ang Diyos hindi nanunukso. Sino natutukso? Tayo ay natutukso kapag nahihila tayo ng masamang pita. Sabi sa English, his own lust and entice. Lahat tayo may pita eh. Lahat tayo meron. No? And yung pita na yan, nandyan lang yan. Pagka na-trigger yan, doon ka nahihikayat. Nahihila ka. tayo. Di ba kaya ba, sinasabi nga natin, ako ba, kung wala itong Biblia na ito, lagyan mo ako ng Red or Sarap po, iinumin ko ba yun? Hindi. Ay, palagay ko. Ay, dako, iinumin ko yan. Malamang aalukin mo pa kami. Oo. Kasi lahat tayo may pita. 'Di ba? Pero yung ma-entice ka, yung maakit ka doon, ayun na, doon ka na nagkakasala. 'Di ba? Kaya sabi dito, lalong-lalo na paano ka nahihikayat? Sabi dito, yung kahalayan sabi dito yung lust Sabi dito, pagka kung may paglihi, nanganganak ng kasalanan. So, ginamit ni kapatid na Santiago, yung pong paglilihi. No, kumbaga kasi, siyempre, ang isang kasalanan, hindi mo kaagad yan magagawa instantly. Hindi kaagad. Halimbawa lang ito tabi-tabi po. Kunwari, meron kang kaibigang babae o kasamang babae.
Pagka nakita mo ba, isip mo ba, kakabitin ko ito? Hindi. Hindi. Di ba? Mag-uumpisa ka muna sa kaibigan-kaibigan, kaibigan-kaibigan muna kayo, hanggang sa magkalapit yung loob nyo. And pagka nagkalapit na yung loob nyo, ayun na. Doon na nagkakaroon ng pagkakasala. Ito yung sinasabi ng Bible. Kumbaga parang pinaglilihi muna. No? Ang mga babae, paano ba maglihi? Laging iniisip. Gustong-gusto mo eh. Iniisip mo palagi, naglilihi ka eh. Sumasama nga ang loob pagka Oo, pag hindi mo na ibibigay. So, kung lagi mong iniisip, ano nangyari? Nakakaisip ka ng mga paraan kung paano mo makuha. Pagka nangyari na, sabi doon, nabuntis na, manganganak na ng kasalanan. Ayun na yung execution. Kaya na nagagawa ng tao yung kasalanan. So, sabihin natin, baka may mga pagkakasala na mga instant eh. Totoo, may mga pagkakasalang instant. Pero kadalasan ng kasalanan, dahan-dahan. Hindi natin napapansin. Oo, dahan-dahan yan. Sabi ko ito, nahihikayat eh. Opo. Dahil gusto mo rin. Pero kung talagang ayaw mo, hindi ka mahihikayat yan. Di ba? Kasi unang-una, yun ang sinasabi po ng Biblia sa atin. Kapag ka naipaglihi na yung kasalanan, yung kahalayan, ayan na, nanganganak na. At pag malaki na, anong binubunga? Kasalanan. Kamatayan na. Kamatayan. Di ba? Siyempre kasi, ang tao pag nagkakasala, kamatayan yan sa harapan ng Diyos. Kasi may hiwalay siya sa harapan ng Panginoon. Unang Juan 2, talatang 16, kapatid. Ito po yung dumali kay Eva at Adan. No? Na ito rin ang patuloy na ginagamit ni Satanas para tayo ay madaya. Ito ang dahilan ng kasalanan, kapatid. Ito po. So, unang-una, syempre, ang dahilan ng kasalanan, Satanas. Pangalawa, yung pita ng laman. Opo. Kasi gustong-gusto mo. Alam mo na kasi, pagka pita ng laman, malalim kasi yung salitang pita, eh, no? Pagnanasa. Pagnanasa, Yung yeah. pagnanasa. Yung gusto ng laman natin. Oo. Kapag pagbibigyan natin yung gusto ng laman, kontra yan sa gusto ng Espiritu. Opo. Ano po? Kaya ano sabi dito ni kapatid na Juan 2, talatang 16, kapatid? 15, 15 hanggang 16, kapatid. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Oh, sabi niya, di ba? Saan daw nanggagaling ang mga bagay na yan? Sa sanglibutan. Sa sanglibutan. Pero siyempre, mag-umpisa muna sa pita-pita. Pita. No? Pita-pita muna yan. Yan. And pansinin po ninyo, ito yung mabigat dito yung sa 15. Pag love mo ang mundong ito, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Pagka iniibig mo ang sanlibutang ito, ano ba ibig sabihin ng pag-ibig? Pag sinabi pag-ibig kasi, nasa puso mo. Di ba? Literally speaking, ito, puso kasi. Paano ba ang tao pag umiibig? Di ba? Tumitibok yung kanyang puso. Pagka yung iniibig niya, gusto niya lagi nakikita niya. Oo, yung yun. focus niya, yung attention niya, lagi Nasa nakatuon puso doon. niya. So, ano ang pagiging umiibig sa sanlibutan? Yung puso mo nandito sa sanlibutan, wala sa spiritual na bagay. No? So, kadalasan ang nasa sanlibutan ito, paano nadadali ang tao sa kasalanan? Andiyan ang sinasabi diyan, masamang pita ng Laman. 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 Masamang pita ng mata. And then kayabangan sa buhay. No, yan yung tatlo na yan na palaging ginagamit. Yan yung tools na ginamit din ni Satanas para dayain niya si Eva. Di ba? Pita ng laman. Pita ng mata. Nakita kasi ni Eva, Maganda yung masarap yung bunga. Mananasa. No? Mananasa, sabi doon. Yung mananasa, laman na yun eh. Di ba? Ninasa niya ngayon, sa dami-dami ng prutas na pwedeng kainin eh. Yung pinagbawal Bakit yung pang pinagbabawal ang gusto? Kaya ano ba sasabi niya natin? Kung alin yung bawal, yun ang laging masarap eh. Nung makita ni Eva, mata ang ginamit. Nagkasala ngayon siya. Oh, ninasa niya. And then ano sabi ni Satanas sa kanya? Pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka din. O di kayabangan na ngayon. Gusto niya ng pantayan ngayon ang Diyos. Ito yung sinasabi natin palagi na kapag ka hindi tayo sumuko sa harapan ng Diyos at yung gusto natin ang masunod natin dahil medyo may matalino tayo, medyo may utak tayo, diyan ka madadali. Kasi kasama yan sa sa ginagamit na tools ni Satanas para madaya tayo. Yung kapalaluan sa buhay, yung kayabangan sa buhay. Kasama po yan. No? Kaya tayo nadadaya, kaya tayo nagkakasala dahil nagyayabang tayo sa harapan ng Panginoon.
Kabaliktaran ng kayabangan ay kapakumbabaan. At yun ang gusto ng Diyos. Opo. Maging mapagpakumbaba tayo sa kanyang harapan. So nakita na natin mga sanhi ng kasalanan, si Satanas, yung mga lalang niya, yung pagnanasa ng tao, yung pagiging makalaman, siyempre, pita ng laman, pita ng mata, at saka kapalaluan sa buhay. At isa pa, sa sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 15, verse 19, no? Yung pong puso natin na masama. 15 verse 19, kapatid, ng Mateo. 10 verse 19. Diyan po nag-uumpisa din ang kasalanan. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. So sabi yan, sa puso nanggagaling ang lahat ng mga bagay na yan ay pinagkakasala natin. No, kaya ngayon sinasabi dito, siyempre kailangan nating iwasan yan kung yan yung nagpapatibok ng puso mo. Diba? Kasi laging nasa puso natin yan eh. No, laging nasa puso natin yan. Yan yung heart ng Bible. Lahat heart ng katawan natin, di ba? Lagi mong iniisip. O di ninanasa mo na. Yun ang po nangyayari sa buhay natin. Kaya tayo ay nagkakasala ayon dito sa Biblia, di ba? Yung pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, pamumuso. Yan yung sinasabi po ng Bible sa atin. So ano ba ang karakteristik o yung tinatawag na ano ba yung kanyang karakter? Kumbaga, para sa isang tao, no, meron tayong kanya-kanya mga karakter eh. Opo. Ano yung nagugustuhan mo sa taong ito? Ano yung ayaw mo sa kanya? Yun yung karakter niya. Karakter niya. Ngayon, ang kasalanan, bakit ba siya gustong-gusto ng halos karamihan ng tao? Opo. Bakit ba siya gustong-gusto? Ano ba ang karakter ng kasalanan? Unang-una, sabi dito ni Santiago, balik tayo kay Santiago, kapatid. 1:12. Yung binasa natin kanina, balikan lang natin. 1:12. Sige, umpisa mo, kapatid, sa 12. Kasi yung binasa natin kanina, 13 na, di ba? Opo. Sa 12 na lang, para isama natin yung 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ayan. Yan. Tapos, pagdating sa 13, yung sabi dyan, Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. and then 14, Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. so nakita po natin, ano ang karakter ng kasalanan. Ang karakter po ng kasalanan, siya po ay kaakit-akit. Yan. Nang aakit. Kaaya-aya. Wala pong, sabihin natin, magkakasala ka ba kung hindi kaakit-akit yung kasalanan? Lagi kaakit-akit. Kaakit-akit po palagi ang kasalanan. Nakakainganyo palagi ang kasalanan. Kasi bakit nakakaakit? Laman kasi yun eh. And syempre, nasa laman tayo, natural. Yun yung ginagamit ni Satanas para akitin ka na magkasala ka. Minsan nga pagka yung may nagsasabi sa akin, ay, umikotan niya ako doon sa para hindi niya ako makakita at may nagiinuman. Tapos pagka dumadaan din uli, tapos sabi niya, napatagay ako. Kasi pinilit ako eh. Sabi ko sa totoo lang, pagka ayaw mo talaga, hindi ka mapipili. Oo, hindi ka mapipilit pagka ayaw mo Ibig talaga. sabihin, gusto mo rin. Nakakit. Kaya nga, yun nga sinasabi, ang isa sa mga nature ng kasalanan, nakakaakit yan. Kaya, alam mo, sa totoo lang talaga, hindi natin pwedeng i-underestimate ang kasalanan. No, laging naandyan yan. Gusto ng laman yan eh. Siyempre, pagka gusto ng laman yan, natural na madali kang maakit dahil nasa laman pa tayo. Opo. Kaya lang, ito na nga, pagka ikaw ay naging Kristiyano na, pagka sumunod ka na sa Panginoon, bagamat nasa iyo yung mga pita na yan, hindi ka mahihikayat kasi may preno ka na. May taga-control. May taga-control ka na. No, yan yung natatandaan ko na talagang sinabi ni Brother Ben sa akin. Lahat tayo may mga pita pa. Pero ang pinakamaganda, pag naging Kristiyano ka na, may preno ka na. No? Ang preno mo na ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi mo na nagagawa yung mga bagay na yan. So bukas ituloy natin, maganda yung description ng kasalanan eh. Para ito'y maging babala din sa bawat isa. Bakit ang kasalanan hindi niya naiiwasan? Kasi meron din isang tanong sa atin na tandaan ko nung nakaraang linggo pa yun, na bakit hindi niya mapigilan ang kasalanan. So ito yun, isa ito sa mga pwede nating talakayin bukas.
yung karakteristik mismo ng kasalanan. Sige po kapatid, bati na po kayo. Sige po, may nabati ko dyan sa bahay, si Nanay Lita, Tatay Tirso, sa mga kapatid ko, magandang hapon po. At si Kagawad Mulay, magandang hapon. Kay Ate Lydia, magandang hapon po. Sila Lula Liling at si Ate Pili Manandig. Kaya Milyares family, magandang hapon po. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan, magandang hapon. At batiin ko po yung ating viewers sa Facebook Live. Si AIDS Domino, Brad Christian Alam Palmes is watching, and Leonard Layusa, Rafael Ortez, M. Jovelo, Roda Agad Ray, Minda Carian Bernaldez, Sammy Velasco. Yun. Salamat po sa inyong lahat at God bless you po. Okay, magandang hapon po muli sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ng live. Ano po, saan man sulok kayo ng mundo na naroon, binabati po namin kayo. At siyempre, sa kasama po ng aming pagtatalakay ng salita ng Diyos, tulungan niyo po kami na i-share sa pamamagitan po ng Facebook ninyo. Pindutin nyo lang po yung share at marami na po ang mga kaibigan at mga kilala nyo ang makakapanood para sa Balitang Biblia. Naganda rin po yan sa YouTube, ano Brad? Kaya salamat po sa mga tumatangkilik para sa Balitang Biblia. At sa Barangay 3, ang aking buong pamilya, ang Diaraw, Brillantes, Gadil, Parin, at ang Velasco family, binabati ko po dyan. At sa Pasig, ang sa Sarical family. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa Habang Binsos nga pala, ang Soterio family. Magandang hapon sa inyo dyan, Tata Arnold at kay Nana Mila. At God bless sa inyong lahat. Pag sinare po niyo ito, suswertihin kayo. Yan yung napanood ko sa YouTube. 10 years of lucky. Ayan na yun. Good luck. Ay, joke lang po yun. Pero makakatulong po ito para sa inyong mga kaibigan na kung meron kayong gustong aralan, i-share nyo lang po yung ating ano. Tsaka thank you po doon sa mga nag-share. May marami ako nakikita nag-share ng ating mga live. Ano po, marami pong salamat sa inyo. Sige, syempre, binabati natin ating mga kapatid. Yan sa Paracali, ano po, hindi natin nababati ang kapatid na Cesar at Lourdes yet. Magandang hapon po sa inyo lahat yan. Ganun po ang Clash Family. Pati na po ang Ramos Family at saka lahat po ng mga nandyan po sa Iyawan, Batubalan, no? Ang ating kapatid na Alma, si Lester Asia, at si yung mag-asawa, Ivy at saka si Brad, ano? Pati ng Balisa family. Okay, ganito na po. Wala na talaga tayong oras, no? Salamat po sa lahat po na nakinig sa atin. Salamat sa ating mabait na technician, si Sir Francis Ibia. At ganoon din po sa ating station manager, si Rodel Macaro Liobit. Muli kami nagpapaalam na at iniwan po namin kayo isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye!